Magandang araw po. Kami po ay nagsasagawa ng isang akademikong pag-aaral na pinamagatang Factors Influencing Protective Gear Utilization among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. Hinihiling po namin ang iyong pakikilahok sa panayam na ito upang maibahagi ang iyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer. Ang lahat po ng impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po namin na ang iyong mga sagot ay mananatiling kompedensyal at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. So sir, ano pong pangalan niyo po sir? Aris Copia. Ano pong position niyo sir or designation po? Traffic enforcer. Traffic enforcer. Years of service as traffic enforcer sir? 6 months. Okay sir, so ang unang katanungan sir, sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo sa pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, particular sa mga uri ng paglubag na inyong binibigyan diin, dalas ng mga checkpoint o patrol, at kung sapat pa ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Helmet. Tama ka. Para hindi sila madisgrasya. Ganun. Ako, tanong. Helmet, tapos Kasi para kung hindi sila madisgrasya pag nabawag sila yun. Hindi na nila kilala yung asawa nila, girlfriend nila. Kawawa yung girlfriend nila, iyak-iyak. Next question. Sabi na sir. Katagay na rin Sa tingin niyo sir, yung mga regulasyon ba ng protective gear is effective sa dito sa Lingayen sir? Oo naman, pag minsan, hindi naman halos madalas na nakakahuli kami ng walang helmet. Halos lahat naman ng dumadaan dito naka-helmet na sila eh. Kasi alam na din nila yung yung batas. Yung mga batas sir sa Lingayen sir. Sapat ba sa inyo sir yung mga kasalukuyang batas para masiguro yung pagsunod ng mga rider sir? Sapat naman. Sapat na sir. Sapat na po. Sapat na ata. Sapat naman, wala namang masasabi na din. Pag mga ano na, may mga ano din. Malakas sir. Pag may mga ano din, may mga ano din na may mga pasaway ganun. Pag minsan yun, dun namin sila sinisita. Ayantis. Ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong naobserbahan? At alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinakanakakalarma sa kaligtasan sa kalsada? Lalo na kung isasaalang-alang ang karaniwang pagtugon o reaksyon ng mga rider kapag sila ay hinuhuli. Yung ano, mga halos na hinuhuli namin, yung walang helmet. Tas pag minsan naman, pag sa checkpoint kami, yung mga ano lang, yung side mirror, ganun. Authorized po ba kayo na maghuli ng mga walang vest sir paggabi? Hindi po, hindi na kasi kami naka-duty ng ano, ng gabi. Parang ano lang, 7 to 7, ganun. Ano po yung mga karaniwang napapansin niyo po sa reaksyon ng mga rider kapag hinuhuli niyo po sila? May mga minsan may mga astang ano kung sino-sino sila, ganun, parang mayabang. May minsan naman mabang bumaba sila. Yung mga, ano po yung mga karaniwang rason po rin na sir? Yung pagrason nila, yung hindi nila alam. Hindi nila alam na Bawal po ganun? kasi pag may minsan yung mga mga dumadaan dito, hindi taga dito. Parang dayo sila para kaya hindi nila alam na. Or kapag malapit lang sila sir, ganun? Parang pag emergency ganun. Pero pag emergency, tinitignan namin kung talagang emergency. Pangalong tanong sir. Ano-ano ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear? At paano naapektuhan ng mga elemento gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Pakiulit. Ano-ano ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear? At paano naapektuhan ng mga elemento gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Sir, katulad sir, pag kulang ay sapat mo ba yung mga kagamitan niyo sir, like yung tawag dito sir, yung Radyo? radyo sir, ganun. Sapat naman pag ano kasi sa isang sa pagpupusti kami, dalawa, yung isa doon may radyo. Tapos pag minsan wala, ayun. So
Sumasapat naman sila. Sumasapat naman yung mga kagamitan. Yung mga ano sir, yung mga nakaposting po na post sir, like sapat po ba sila? Ah, Parang marami po ba kayong kulang. Kulang kami. kulang? Opo. Parang hindi sumasapat. Hindi sapat sir. Parang na-affectan yung effectiveness. Nakapik. Sir, sa tingin niyo sir, mas magiging matagumpay ba sir yung isang operation or yung ano niya sir, parang pag-enforce ninyo dito sa traffic sir, kapag kompleto sir yung kagamitan niyo sir, mga personnel ganun sir? Oo naman. Mas maganda pag madaming kagamitan, tapos madaming maganda din pag ganun kasi hindi na kami mahirapan. Parang pag lilipat-lipat kami ganun. Tapos mababantayan din yung kalsada. Pag ganun. Pang-apat na tulong sir. Ano ang mga particular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear? At paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito kasama ang mga inisyatibo ng inyong ahensya sa pagbabago ng asa ng mga rider? Ang pinaparusa lang namin dyan, sila pag tinitikitan namin sila pag lumalabag sila sa batas, gano'n. Pag wala sing helmet, titikitan namin sila. Pag purulong sila, titikitan namin sila. Yun lang naman. Tapos magbabayad na din sila dun sa babayadan na lang nila yung tinanapin natikit. So yung pagtitiket nyo po ba sa mga nagbabayolate po ng protective gear, is effective po ba yung ticket na binibigay nyo po ba? Effective naman. Sumusunod naman sila. So, maraming salamat po sa inyong oras at mahalagang kaalaban. Malagi po ang may tutulong ng inyong mga sagot sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Yun lang.